Okay, maraming salamat po sa napakagandang mensahe po ng awitin yun. Talagang, yun po ang talagang, kumbaga, hinihingi at iniiyak ng ating pong mga kaluluwa. To know the Lord, sapagkat yan po ang design ng Panginoon sa bawat isa sa atin. To really know Him. At sa ating pong pinag-uusapan nga sa patatlong buwan na ito ng May, nawa ay tunay na nadadagdagan. Alam pong marami sa atin ang marami ng mga natutunan tungkol sa Panginoon. Nawa sa ating pong pag-aaral ng 1 John ay nadadagdagan pa yung ating pong pagkakilala sa ating pong Panginoon. So sa ating pong pagpatuloy, buksan na po natin ang ating mga Bibles sa 1 John chapter 4 verses 7 to 16. 1 John chapter 4 verses 7 to 16. Okay, basahin ko natin ito ng salut-salutan. Sabi sa verse 7, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love, but not love us, sent His Son, only sacrifice for us. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love we live in us. This is how we know that we live in Him and He in us. He has given us of His Spirit. If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God. And so we know and realize the love God has for us. God is love, whoever is in love lives in God, and God in Him. The Lord bless the reading of His Word. Tayo po ay manalangin. Nakilang Diyos, salamat po sa salita mo na bukas sa aming harapan. Salamat po sa mga bagay na itinuro mo sa amin tungkol sa inyo. Tunay, Panginoon, na tama ang desisyon namin na ikaw ang aming sampalatayanan. Tama ang desisyon namin na ibigay namin sa inyo ang buong buhay po namin. Kaya Panginoon, kung may ilan sa amin dito ang nag-aalinlangan pa, na isuko ang kanyang buhay, ibigay ang 100% sa Panginoon. Nawa ang salita mo, patuloy na pag-aaral namin ng inyong salita
ay magbigay ng malaking dahilan kung bakit namin ikaw ay dapat pagtiwalaan namin, dapat namin sundin sapagkat ang inyong pong katangian na inihayag sa inyong salita ay magbibigay sa amin ng napakaraming pakinabang. Kaya Panginoon, samahan mo na kami sa aming pag-aaral sa paglalat ng dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating po mga taga-Mindoro, tayo po ay sanay na na sumakay ng bangko. Di po ba? At sa ating pagsakay ng bangko ay iba-iba na yung mga karanasan natin. Di ba? Hindi ko alam itong mga bata kung naranasan na nila yung muntik ng lumubog yung bangko. No? Yung talagang parang hindi na makakaahon yung barko yung pagkasakay na ng barko, yung biglang bababang gano'n, no? Parang hindi mo akalain na makakaahon pa, no? At maraming beses ko nang na-experience yun, no? Siguro mga 4 na beses na. Pero salamat sa Panginoon, sapagkat sa kabila noon, ay ito, nandito pa rin ako, at hindi natuluyan yung mga barko na aking sinakyan. Siguro, kayo ay may mga kanya-kanya rin kwento. Pero alam niyo po, ang isang trahedya sa dagat na talagang hindi lang nabalita sa UK at saka sa US, kundi pinabalita sa buong mundo at hanggang ngayon, no po, ay yung trahedya na nangyari sa, ano nga ito? Titanic. Alam niyo ba na 3 pala itong barko na ito? No? Ang pangalan ng isa ay Olympic, pangalawa ay Titanic, at yung pangatlo ay Britannic. Okay? Ginawa silang 3 para daigin yung ibang mga liners. No? Yung ibang mga barko na, anong tawag doon? Naglalayag ng commercial. No? So, ito po ay luxury cruise. No? At napakalaki po nitong barkong ito. At talagang pinag-aralan nila na hindi lulubog itong barkong ito. No? Ang ganda nung science niya. No? Yung pagkakagawa nito. Kaya nga, dun sa pelikula at Titanic, di ba? Hindi natin alam kung sino talaga yung tunay na nagsabi nun. Pero sabi niya, even God cannot sink this. Because this ship is unsinkable. No? Ngunit, ang nakakalungkot din sa nangyari, alam natin, after few hours ng paglalayag nito, no? Noong April 14 and 15, 1912, wala pa naman siguro buhay dito. No? Noong April 14 and 15, 1912, no? Bakit 14 and 15? Kasi mga bandang alas 10, no? Alas 10, alas 11, ng April 14, bumangga ito sa iceberg. Yun ang hindi nila napaghandaan, no? Na hindi nila nagawa ng icebreaker. No? Itong itong barko na ito, no? Ang pinaghandaan lang nila ay halimbawa pumasok ang tubig, no? May kakayahan pa rin ang barko na ito na lumutang. Yun lang ang pinaghandaan nila. Hindi nila pinaghandaan ng iceberg. At marami na mga nakapalibot na barko na nagsasabi na may mga iceberg dyan sa dadaanan ninyo. Kaya dapat bagalan nyo lang ang pagpapaanda. Kaya dahil sa sobrang yabang ng kapitan at saka ng may-ari, huwag nyo kami pakialaman. No? Parang gusto nilang gumawa ng record. No? Na talagang itong Titanic, ang pinakamabilis at pinakamaganda na barko na masasakyan ng mga tao, lalo na yung mga mayayaman. No? Kasi luxury, luxury ship. Kaya, ang nakasakay po dito, noong panahon na yun, ay 2,224 passengers. Pero kung bumangga nga siya po sa iceberg, no, dahan-dahan siya na lumubog. At alam niyo po ba kung ilan ang namatay? 1,500. No? Kaya sobrang babalita sa buong mundo. No? At hanggang ngayon, dahil nga sa matinding trahedya na nangyari ito, maraming gumagawa ng pelikula tungkol dito, no? Maraming mga kwento, no? Mga love stories, mga musical ang ginagawa dahil dito. No? Pero, yun nga, ang nakita natin, nung sinabi nung maker nito na this is unsinkable, no? Even God cannot sink this.
pinakita ng Panginoon na, gawa yan ng tao. No? Hindi mo pwedeng pagtiwalaan ang gawa ng tao. I firmly believe nung sinakyan ito ng mga tao, tuwag-tuwa sila. No? At siguro sabi ng ibang mga tao, finally, makasakit tayo ng magandang barko. No? At pinagkatiwala nila yung buong buhay nila sa barkong ito. Lalo na sa mga sinabi ng mga gumawa nito at ng kapitan. Di ba? Pero kung kayo ay kasama dito, no? At lumubog siya, isa kayo sa nakaligtas, ano ang pararamdaman niyo? Paano siya ikikwento? Pareho ba ng kwento ninyo nung bago kayo sumakay? No? Ang magiging kwento nyo after na kayo ay iligtas. Di ba? Parang hindi na ulit ako sasakit sa barko. Di ba? I know for sure, yung natira, no, na nakaligtas, at yung mga lahat na nakabalita, nung kung saan nangyari sa Titanic, ay na-disappoint, talagang nabigo sila, sapagkat inasahan nila na maganda ito, reliable itong barkong ito. Pero, sa ilang saglit na, ito ay lumubog, ito ay nasira, at walang nagawa ang tao. Walang katalinuhan ng tao o lakas ng tao ang nakapagligtas sa paglubog ng Titanic. Okay? Ngayon umaga mga kapatid, alam niyo po, sa patuloy na atin pong pag-aaral ng pagkakilala sa ating pong Panginoon. No? Ngayon po ay mayroong may ipapakita, no? Ipapaalam ang Panginoon sa atin tungkol sa Kanya. At mga kapatid, ang gusto ko pong makita natin ngayon at tandaan natin, itong pagpapakilala ng Panginoon sa atin, no? The moment na makilala natin siya, pagtiwalaan natin siya, at ibigay natin yung buong buhay natin sa Kanya, hindi na tayo bibigyan. Hindi na tulad ng Titanic. Di ba? Mahal ng bayan, yun nga, 100% ng buhay nila binigay nila doon. Pero sa isang pagkakamali, ito ay nawasan. Pero mga kapatid, ngayong umaga, sa ipapakilala ng Panginoon kung sino siya sa atin ngayon kung umaga nito, nawa, mas lalo tayong ma-inspire, no? Na sumampalataya, sumunod at maglingkod sa ating Panginoon sapagkat hindi niya tayo bibigyan. For the past 3 months, ay pinag-aralan natin pamula dito po sa 1 John. No? Sino ba ang Panginoon? No? Sino siya? No? Pinakilala niya sa pamamagitan ni Apostol Juan. No? Kung ano ang pwede niyang gawin sa buhay natin the moment we trust Him. Okay? He is accessible, the light, advocate, Father, protector, preserver, righteous, purifier, greater. He is the truth. Okay? At ngayong umaga, nais ko pong pag-aralan natin at pinapakilala ni Apostol Juan sa atin ang Panginoon as the God who is love. No? The God who is love. Ang Diyos na pag-ibig. No? Ang Diyos na pag-ibig. Dito po sa aklat po ng unang Juan, chapter 4, no? Kung inyong mapapansin, paulit-ulit na binabanggit ni Apostol Juan na kailangan magmahalan kayo. No? At yung pagmamahalan ninyo ay makukuha nyo sa Panginoon. No? Yung tunay na pagmamahal, matututunan nyo yan sa Panginoon. Hindi nyo yan matututunan sa mga magulang nyo, sa mga teachers ninyo, maging sa mga nababasa nyo o napapakinig ninyo. Hindi nyo matututunan yan yung true love or real love or genuine love. No? Matututunan nyo ang totoong pag-ibig sa Panginoon. Bakit niya ina-emphasize ito? Sapagkat nung panahon na yun, katulad ng lagi nating binabanggit, matindi ang false teaching. No? Yung mga Gnostics na sinasabi nila na ang Panginoong Jesucristo ay hindi talaga siya nagkatawang tao. No? Siya espiritu, nagmukhang tao lang. Eh pagka ganun nga ang ating pinaniwalaan, no? Ay hindi totoo kaligtasan natin. Kasi dapat, para maligtas ng tao, kailangan umagos ang dugo, no? Ng isang tao na walang kasalanan. Kung hindi tao ang Panginoong Jesucristo, nagmumukhang tao lang, according sa mga Gnostics, walang
kwenta itong ating mga pananampalataya. Kaya ito ang pinagtatanggol ni Apostol Juan. Ngunit, dito sa chapter 4, marahil may mga tao na unti-unti na naniniwala na dito sa mga false teachers na ito, sa mga false prophets na ito. Kaya nag-aaway-away na sila sa loob ng church. Di ba? Naniniwala sila sa mga Gnostics. Yung iba, hindi dapat. So, nagkakagalit na sila. Kaya, pinaalala ulit ni Apostol Juan, yung Diyos na inyong tinanggap, yung Diyos na inyong pinapaniwalaan, yung Diyos na inyong sinusunod at pinaglilingkuran. He is the God of love. No? Siya ay Diyos ng pag-ibig. At kung itong Diyos na ito ng pag-ibig, ang inyong pinaglilingkuran, dapat kaya mong mahalin ang iyong kapwa. Dapat kailangan mong mahalin, no? Or kaya mong mahalin ang iyong kapatid. Di ba? So, ngayong umaga, pakikita po natin ang 4 na leksyon, no, o aral tungkol po sa pagpapakilala ni Apostol Juan sa Panginoon bilang the God of love. Ang una, makikita natin the purity of love, ang kalinisan ng pag-ibig. Ano po? Kung babalikan po natin itong 1 John chapter 4 verse 7 and 8, sabi niya, "Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love." So sabi niya, love comes from God. God is love. No? So ang Panginoon dito pinapakita na hindi lamang siya gumagawa o nagpapakita ng pag-ibig, kundi siya mismo ang pag-ibig. Okay? So ang una na gusto kong makita natin about the purity of love is the origin, the divine origin of this love. No? Ang pinanggalitan ng pag-ibig. Ang sabi diyan sa James chapter 1 verse 17, basahin na po natin. Ready? Begin. "Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenlies, who does not change like shifting shadows." Ang sabi diyan, every good and perfect gift. No? Ang lahat ng mga kaloob na walang kapintasan at mabuti ay galing sa Panginoon. So, itong pag-ibig na ito, no, itong pure love na ito, itong genuine love na ito, it's only coming from above. No? Kaya ngayong umaga mga kapatid, kung naghahanap ka ng totoong pag-ibig, kung gusto mong matutunan kung paano ba magmahal ng totoo. Gusto nyo ba yun? Paano magmahal ng totoo? Gusto nyo ba na pagmamahal nyo ay yung pagdaloko? At dito, mga kapatid, gusto mong malaman kung ano nga ba ang totoong pag-ibig. Kilalanin mo ang Diyos. Sapagkat ang sabi niya, every good and perfect gift is from above. Lahat ng walang kapintasan, lahat ng mabuti, kasama po ang pag-ibig. Ito'y galing sa Panginoon. No? Sabi niya, from the Father of heavenly lights, who does not change like shifting shadows. At ang maganda pa dito, itong pag-ibig na ito, no, based po sa talatang ito, na binibigay sa atin ng Panginoon, pinapakita niya, hindi ito nagbabago. No? Hindi ito kumukupas. Hindi ito nawawala. No? Hindi nagbabago isip ito. Kundi ito ay nananatili. Di ba? Salamat sa Diyos sapagkat ang Diyos natin ay ganyan. Sapagkat po ang Diyos ay katulad natin na magmahal. Ano kaya nangyari sa buhay natin? Di ba? Ang sabi po dito sa Jeremiah chapter 17 verses 7 to 10, "But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water, that sends out its roots by the stream. It does not fear when it comes. Its leaves are always green. It has no worries in the year of drought, and never fails to bear fruit." So, dito po, sabi po ni Jeremiah, no, ay pinagpala ang isang taong nagtitiwala sa Panginoon. No? When you love a person, you trust him, di ba? The moment na mawala ang pagmamahal mo sa isang tao, wala na rin yung tiwala.
But sabi dito, when you trust the Lord, you are blessed. Ikaw ay pinagpala. Bakit? Because they will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. No? So, ang ibig kong sabihin, parang ang isang puno na itinanim na sa may tubig. Na pagka ikaw ay tinanim sa may tubig, ikaw ay malakas, ikaw ay matibay. Ano? Yung iyong roots ay talagang titibay. Dumaan man ang unos sa buhay mo, hindi ka masisira, hindi ka mawawasak, no? Mananatili kang nakatayo. At ang sabi pa doon, it does not fear when it comes. Okay? Hindi siya natatakot pagka, dumating ang init. Ang ibig sabihin ng init dyan ay mga problema, mga pagsubok. No? Bakit? Sapagkat nagtitiwala tayo sa Panginoon. Sapagkat ang pagmamahal natin ay nasa Panginoon. Sapagkat ang pagmamahal ng Panginoon ay ipinaranas niya sa atin. So sa panahon ng problema, sa panahon ng pagsubok, no? Sa panahon na hinahamon ang ating pong mga pananampalataya at ang ating pong mga katapatan, mga kapatid, kung tayo po ay kung nasa natin ang pag-ibig ng Panginoon at minamahal din natin siya, hindi tayo matatakot. Ang sabi pa doon, its leaves are always green. Laging sariwang. Laging malakas. Hindi tayo matutuyo. Hindi tayo mamamatay. And then, ang sabi pa dyan, it has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Sa panahon ng tagtuyo, ngayon talagang sa ibang mga bayan ay nakaranasan na natin ng drought, lalo na sa Visayas. Okay? Hindi ko alam sa bandang Central Luzon din, Pangasinan, medyo mainit din. No, Nueva Ecija, dyan natin ma-experience parati ang tagtuyo. No? At pagka nararanasan natin yan, di ba nangangamba tayo, wala tayong kakainin, wala tayong panggastos. So, kung hindi natin alam ito, magpapanik tayo, di ba? Matataranta tayo. No? Magiging aburidok tayo parati. Pero, kung ma-experience natin yung pagtitiwala dahil mahal natin ang Panginoon, the Lord will always provide. Sabi niya, and never fails to bear fruit. Talagang ang Panginoon magkakaroon at magkakaroon. Katulad ngayon ang nararanasan natin dito sa Pilipinas. Nakakapangamba na tumataas ang labis at kasama nito ang mga bilihin. Tumataas ang inflation, bumababa ang value ng ating pera. Diba? At ano kasunod doon? No? Magmamahal ang bilihin, magmamahal ang mga pamasahe. In fact, nararanasan na natin yan. Kung hindi natin alam ito, mga kapatid, mangangamba tayo, matatakot tayo. Pero this is what I've experienced. No? Sa bawat challenge na nakikita natin, napapanood natin, the Lord will provide. The Lord will always provide. No? Sa kahit anumang sitwasyon, magtiwala lang tayo, patuloy tayo na maglingkod sa ating Panginoon at hindi niya tayo pakubayaan. Okay? I'm sure tayo pong lahat ay merong kwento about how the Lord provided our needs. Yung mga tipong ang tagal mong pinapanalangin at hindi mo alam kung sasagot ba o hindi. Tapos biglang sumagot ang Panginoon. Marami po kaming experiences na rin yan. Akala namin this year, ay wala ng budget, mauubos ng budget. Tapos biglang may darating. Yung bilang Bible study ko, excited lagi siya pag nagba-Bible study kami kasi sinishare niya sa akin yung mga himala ng Panginoon sa kanyang buhay. Meron siya kailangang bayaran na worth 50,000. Tapos, nakita niya yung mga barya niya sa bahay. Inipon niya. Ang estimate niya doon sa mga barya ay 20,000 lang. Dami na, Tapos alam niyo, pagkatapos niya matapos ipunin, alam niyo kung magkano yung barya? 50,000. Sakto, doon sa kailangan niyang bayaran. Diba? Kaya excited siya sa akin nung Thursday sa akin kung Bible study.
Kaya mga kapatid, I know, meron pa rin kayong mga kwento. When we trust the Lord, when we love Him, sabi niya, we will bear fruits. Always. The Lord will always provide. Okay? And then, nasabi pa dito sa verse 9, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Ito ang dahilan kung bakit mahirap igaya yung pagmamahal natin sa tao. Kung ang example natin ng pagmamahal ay sa tao, magkakamali tayo, mabibigo tayo. Why? Because sabi sa verse 9, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Diba? Kaya mga kapatid, sa umagang ito, kung gusto natin ayusin yung ating pagmamahal, yung ating pag-ibig, lalo na sa ating kapwa, sa ating asawa, sa ating anak, sa ating mga relatives, sa ating mga loved ones, sa ating mga office mates, sa ating church mates, ang pag-ibig ng Panginoon, ang ating ipanalangin na matutunan natin. Huwag ang pag-ibig ng tao. Because our hearts are deceitful. Madaya ang puso ng tao. At sabi pa nga niyan, who can understand it? Ang ibig sabihin po nung sinabi niya ito na, who can understand it? Ang ibig sabihin niya, even yourself can understand it. Di ba? Di ba minsan pag sinabi mo, hindi. Sinabi niya, oo na. Di ba? Pero ang Panginoon, pag sinabi niya hindi. Pag sinabi niya, oo talaga. Hindi mo pwedeng baliin, hindi mo pwedeng baguhin. Okay? And then sabi sa verse 10, I, the Lord, search the heart and examine the mind to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. So, ang Panginoon, nakikita niya ang ating pong mga puso. Ang gusto lang pakita dito ng Panginoon, ang Panginoon lamang ang makakapag-ayos ng ating pong mga puso. We need to rely on God. Hindi tayo kailangan mag-rely sa sarili nating alam, natutunan, or experience. Or maging sa experience ng iba. Ang dapat nating tularan at gawin na klase ng pag-ibig ay pag-ibig ng Panginoon sa atin. At sabi niya, the Lord will reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. Ito palang ating mga ginagawang ito, ay bibigyan ng gantimpala ng Panginoon. Gano'n kaya karami ang gantimpala natin pag dumating ang Panginoon sa larangan ng pag-ibig. Okay? So, maganda i-check po natin na ating po mga puso. Sino ang ating ginagaya? Sino ang ating halimbawa pagdating po sa pag-ibig? So, we need to know the divine origin because love, God's love is pure. Okay? Dapat lang na sa Panginoon sapagkat malinis ang pag-ibig ng Panginoon. At ang isa pang ibig sabihin po ng purity of love ay yun nga po, wala siyang hidden agenda. Diba? Minsan, kaya natin gusto yung isang tao kasi nagpapasaya siya sa akin. Alam niyo may pelikula na may linyang ganito, You Complete Me. Si Jerry Maguire yun. Di ba pagka sinabi sa iyo ng lalaki, You Complete Me, nakakasarap sa pakiramdam nun. Pero alam niyo ba, that is the most selfish quotation or statement that you can give. Kasi, kaya kita minamahal kasi ang laki ng pinapakinabang ko sa'yo. Napapakinabangan ko sa'yo. That's the meaning of that. Binubuo mo ako. Kinukumpleto mo ako. Diba? Pero, ang ibig sabihin mo ng pure love ay ang pag-ibig ng Panginoon, wala siyang iniisip na kapalit. Na kailangan ng Panginoon. Nakuha niyo ako. Kasi yung statement niya na, You complete me, kaya kita minamahal. Kasi may makukuha ko sa iyo na mapapakinabangan ko. Okay? Nasundan niyo. Pero ang Panginoon, pag siya ay nagmahal, wala siyang iniisip na ibibigay mo sa Kanya na magkukumpleto sa Kanya.
Because He's already perfect and complete. Kaya pagka siya'y nagbigay, no? Pagka minahal ka niya, it's pure love. Okay? Di ba ang sarap doon? Kaya ka tinutulungan ka ng walang string attached. Pero pag, halimbawa, ewan kung nakakausap na kayo, merong isang religious group na kumakatok sa pintuan at ipapakita sa iyo yung magagandang comics. Kaya ako doon mahilig ako magbasa ng comics. Yung ganda ng comics na to, di ba? Di ba? O, tingnan mo yung mga kwento sa Bible. Okay to, para sa'yo. Sabi sa akin gano'n. Oo nga. Tapos pag kinawakan ko na, alam, biglang sasabihin, kaya lang, sir, may bayad po yan. Bigla ko na binibitawan pagkain. May bayad po yan. May babayaran ko. Magkano naman? Nalimutan ko ang magkano. Pero that time, wala akong pera. Pero kahit pa may pera ako, hindi ko babayaran yun. So, sabi ko, kinumbinsi mo ako na parang ibibigay mo ito sa akin, tapos nung mahawakan ko, biglang may bayad pala. So, ang Panginoon, pagka po siya ay mahal, pag pinakita niya yung pagmamahal niya, wala siyang inaasahan na ibabalik natin, nakailangan niya, dahil kumpleto na ang Panginoon. Okay? And then, ang pangalawa, hindi lamang the divine origin, but the definite objectives. No? Ano yung sigurado niyang layunin nitong pag-ibig na to. Okay? Ang sabi dyan, He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. No? Ang tanging dahilan kung bakit tayo minahal ng Panginoon ay para iligtas tayo sa kapahamakan. Para gawan tayo ng kabutihan. Na pagka tumugon tayo, katulad ng slide ko sa inyo kanina, na pagka tumugon tayo, hindi masisikat ang Panginoon. No? Hindi madadagdagan ng kanyang kabanalan. Hindi madadagdagan ng kapangyarihan ng Panginoon pagka tumugon tayo sa paanyaya niya. Di ba? Minahal niya tayo because of this one objective. To rescue us. To save us from our sins. No? To save us dito sa kamatayan na nag-aabang sa atin. At salamat sa Panginoon sapagkat pag-ibig ng kanyang ipinakita sa atin. Hindi yung kanyang justice. No? Hindi yung kanyang holiness. Bagamat ang Panginoon ay banal at siya makatarungan. Pero siya rin po ay mapagmahal. No? Lalabas yung justice niya at saka yung kanyang holiness kung tatanggihan natin ang Panginoon. No? Pero ang Panginoon, lagi niyang alok sa atin. You come to me. You will experience real love. Okay? So, kung sabi sa Ephesians chapter 2, verses 4 and 5, basahin niyo po natin. Ready? Begin. But because of His great love for us, God who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. Okay? So, makikita po natin dito, no? Yung sigurado na layunin ang pag-ibig ng Panginoon. No? At imagine sabi sa verse 5, He made us alive with Christ even when we were dead in transgression. Patay na tayo eh. Di ba pagka patay na tayo or patay na isang tao, normally anong ginagawa natin? Let go na. No? Huwag mo nang piliting buhayin. No? Kasi patay na eh. Di ba? Hindi ko malilimutan nung namatay yung asawa ni Pastor Edwin. No, si Bill, siguro kilala ng marami sa atin. Nung nakoma siya, no, alam niyo sabi ng parents niya, Pastor, ilan ko po kasi wala na siya. Kaya lang, meron pa siyang heartbeat. Kaya sabi ni Pastor Edwin, ilalabang ko po ito, dadalhin ko po ito sa Maynila. No? Kaya alam ko ginawa ni Pastor Edwin sa ambulansya. Simula dun sa hospital, sa Mindoro, hinawakan niya yung ulo ng wife niya hanggang pumasok sa barko, hanggang sa makarating dyan sa Quirino, hawak-hawak niya yung ulo. Nagka-aneurysm siya. Hawak-hawak niya yung ulo. Pero yun nga, kinuha rin ng Panginoon after
2 days, no? 2 days. No? Pero, ganun ang ginagawa natin, ano? Pagka yung alam natin wala ng pag-asa, let go. Pero ang Panginoon hindi. Because of His great love, and because of His great power, sabi niya dito, He made us alive with Christ. Dahil sa Panginoong Jesucristo. Yung walang buhay na natin, na relationship, yung walang buhay na natin na pamumuhay dito, binuhay niya ulit. No? Binigyan niya ulit tayo ng pag-asa. No? Binigyan niya ulit tayo ng panibagong kailan. No? Para tayo ay mabuhay. Ang sabi diyan, dead in transgressions. No? So, napakahalaga itong salitang transgression kasi kaya ka namatay, no? Dahil sa kasalanan mo. Diba? Yung isang tao na may kakayang bumuhay, ako may kakayang bumuhay. Ang bumuhayin ko ay yung walang ginawang pagkakamali. Diba? Yung nagtatrabaho lang ng parehas, tapos biglang kasagasaan. No. Ay talagang kung may kakayang ako, bubuhayin ko yung mga yun. Pero yung mga nasagasaan dahil nagnakaw, or nasagasaan dahil tumatakas dahil nakapatay, riding in tandem, bubuhayin mo ba yun? Di ba? Bibigyan mo pa ba yun ng second chance? And yet, mga kapatid, ayon sa gusto man natin, whether we admit it or not, sa ating paggawa ng kasalanan, sa ating pamumuhay dito sa lupa na maraming beses nating sinusuway ang Panginoon. Sa kabila na tayo ay patay na sa Kanyang harapan. Because of His great love, binuhay na po tayo. Binigyan niya tayo ng pag-asa through Christ or with Christ or because of Christ. Dahil tinanggap natin sa Jesus bilang sarili ko. Kaya salamat sa Panginoon sa pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. So nakita natin yung purity ng pag-ibig ng Panginoon. Again, it is pure kasi wala siyang hinihinging kapalit. Wala siyang hidden agenda. Okay? Katulad ng paraan ng ating pong pagkamahal. Kaya dapat natin mahalin ang Panginoon in return. Okay, ito ang unang lesson. Ang pangalawang lesson, the pattern of love. Ang pattern ng love. No? Paano pinakita ng Panginoon, no? Yung kanyang pagmamahal sa atin. Okay? Na ito po ay pwede nating gayahin. Sabi dito sa verse 9, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. Okay? And then sabi niya, He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Sa mga parents dito, no? Sa mga parents dito, kaya niyo bang gawin ito? Yung anak niyo na lang ang mamatay. Sa mga parents. No, di ba? Narinig ko to. Ako na lang. Huwag na lang yung anak ko. Ako na lang ang pahirapan niyo. O ako na lang ang patayin ninyo. Huwag lang yung parents. Huwag yun lang yung anak ko. Di ba? Pero gano'n ang ginawa ng Panginoon. Di ba? Yung anak niya na, kumbaga sa atin, hindi natin gagawin yan. No? Kahit na makulit ng mga anak natin, no? Ganyan lang yung kinikwento sa inyo, siyang kami, magkakapatid. At lahat kami ay makukulit. Lahat kami nakatikip ng palo. Iba-ibang klase. No? Pero minsan, hindi nabanggit ng parents ko na ipapaampon kita. Ipapamigay na kita. Or hindi na kita anak. Dito, no? Dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa ating lahat, para may ligtas tayo. Pwede naman ang Diyos Ama ang pwedeng gumawa. Pero gusto niyang itaas yung level. Gusto niyang ipaalam sa ating lahat na napakatindi ng pag-ibig na pinakita niya. He sent His Son. No? Isinubo niya yung anak niya ang namatay. No? So makikita po natin, what is the pattern of love, of God's love? First, it is selfless. Okay? It is selfless. Ito ay walang iniintay na kapalit. Okay?
Ang sabi sa Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Kanya, lagi kong pinapaliwanag nyo ito. Hindi pa tayo sumasampalataya sa Panginoon. Kumbaga, kasagsagan ng paggawa natin ng kasalanan, namatay na ang Panginoon sa atin para maligtas tayo. And then sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Sabi doon, cast all, not some. Okay? Some of your anxieties. At ito, tandaan niyo po itong 1 Peter chapter 5 verse 17. Sometimes, sabi ni Pastor, ibigay daw sa Panginoon yung mga kagulubihanan, yung aking mga pakamda sa Kanya. Okay? Mga kapatid, pagka binigay na natin sa Panginoon, huwag na natin babawiin. Diba? Kasi may times, binabawi natin ulit, pagka tagal sumagot ng Panginoon. Diba? So pagka binigay natin sa Kanya, tandaan nyo, the Lord cares for us. The Lord loves us. Alam niya kung paano yan sasagutin. Alam niya kung paano niya tutugunan. Aayusin kung ano man ang nagkakos ng iyong pangamba. Just give it to Him. All. Huwag kang magtitira. Na-experience na po ba yan? Lord, sa iyo mo na binibigay na. Naalala ko po si Nanay Bel. Sa mga sharing time namin, hindi niya alam kung paano niya ibabudget yung pera nila. 4 yung kanyang anak, pumapasok lahat. Talagang sabi niya, nung mga maliliit pa sila, para silang mga bibe. Sunod-sunod sila sa daan. Nasakay sila ng jeep. Sunod-sunod. So, nung one time, kulang sila sa budget, hindi niya alam kung anong gagawin. Sabi niya, Lord, paano? Hindi ko po alam kung paano namin matutugunan itong pangangailangan namin. Bahala na po kayo, Lord. Tapos, sa isang pangyayari, may kumatok sa kanila. May nagbayad bigla ng utang sa kanila. Na yung utang na yun, ay nalimutan na niya na yung palang tao yun ay may utang sa kanya. Kaya, natugunan yung needs nila. Di ba? So, sabi niya sa akin, nung isinuko ko lahat kay Lord, doon siya tumugon. Samantalang nung nag-iisip ako, nagkaduduling na ako sa pag-iisip kung paano matutugan, sinong uutangan ko, sinong hihiraman ko, tatawagin ko ba yung asawa ko? Pero nung the moment na isinuko nyo lahat sa Panginoon, doon kumilos ang Panginoon. At alam nyo, na-experience ko na rin po yan. And marahil, na-experience nyo na rin. At yan po ang gusto ng Panginoon. Wala kang option. Wala kang plan B. Wala kang plan C. Gusto ng Panginoon, siya lang. Sa Kanya ka lang tutulong. O sa Kanya ka lang hihingi. Sa Kanya ka lang maglilipin. At alam nyo, lagi ito lagi tumutugon ng Panginoon. Okay? So, dito po natin makikita that God is selfless. Talagang ibibigay niya yung ating pong pangkailangan. Na, yun pang ibig sabihin ng selfless, siya ay nagbibigay ng walang iniisip na kapalit. Hindi katulad ng ilang mga politiko, o siguro lahat ng mga politiko. Kaya may mga ayuda, di ba? Alam natin ang dahilan kung bakit magbibigay ng ayuda. Para pagdating ng eleksyon, ay hindi dapat pakalimutan. Pero ang Panginoon, siya ay tapat sa atin. Sabi nga sa Timothy, magtapat, ang Panginoon ay tapat, pag hindi ka rin tapat sa Kanya, mananatili siyang tapat sa Kanya. Okay? So, selfless. At pangalawa, His love is sacrificial. Ang sabi dito, that we might live through Him, an atoning sacrifice for our sins. Pansinin niyo yung word na we might live, at saka itong atoning sacrifice. Ang sacrificial love naman po ay ganito. Kung ang selfless ay tumutulong ka nang walang inaasahang kapalit, ang sacrificial ay ito. Tumutulong ka para mapabuti ang kanyang kalagayan. Kanya yung difference. Tumutulong ka para mas maging maayos ang kanyang kalagayan. At ito ang ginawa ng Panginoon. Dito niya
in-express yung kanyang pag-ibig. Ito ang pattern ng Panginoon, no, sa kanyang pagmamahal sa atin. No, it is sacrificial. Ang sabi diyan, He sent His one and only Son into the world that we might live. No? Dahil patay tayo, no, walang pwedeng tao, no, or anumang kapangyarihan na pwedeng bumuhay sa atin, maliban sa Panginoong Kristo. Diba? And then, sabi dito, He sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. No? Sinugo niya yung kanyang anak, kaisa-isa, para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Okay? At hindi tayo maparusahan. Ang sabi sa 2 Corinthians, chapter 8, verse 9. Basahin niya po natin. Ready? Begin. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you through His poverty might become rich. May kilala ba kayong tao na gumawa niya? Binenta niya lahat ng kanyang mga ari-arian. No? Lahat ng mga meron siya ay ipinamigay niya. At siya ay naging mahirap para yung kanyang mga tinulungan ay maging mayaman. Ito po ang biyaya, ito po ang pag-ibig ng Panginoon. No? It is sacrificial. Nung pumunta siya dito sa lupa, alam niyo ba, kung ang Panginoon ay pumunta dito sa lupa at siya ay tumira sa White House, no? Or sa Buckingham Palace, siya pa rin ay tagapagligtas. Pwede pa rin niya tayong iligtas. Di ba? Kasi Diyos siya eh. Okay? Kung siya ay parangalan, no, ng maraming mga leaders, no, sa buong mundo, nung siya ay unang pumunta dito, pwede pa rin niyang iligtas tayo. Pero hindi yun ang kanyang ginawa. Ang ginawa niya, nung dumating siya dito, talagang nagpakumbaba siya. At napakahirap. Ginawa niya yun para tayong lahat, nasasampalataya sa kanya, ay mapaayos. Maging mayaman, sabi nga dito. That's how sacrificial God's love is sa bawat isa. Kaya mga kapatid, alam niyo ba kung bakit tayo pupunta sa langit ngayon? Dahil nagsakripisyo. Bakit tayo may pag-asa? No? Kung bakit kailangan tayong magalak? No? Bakit tayo dapat hindi mawala ng pag-asa habang nabubuhay tayo sa mundo ito? Because of God's love. His love is sacrificial. Nagpakahirap siya para tayong buhay. Pumunta. Okay? Ang sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 24, basahin niya po natin. Ready? Begin. He Himself bore our sins in His body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. Okay? Napakaganda po ng talatang ito. Sabi niya, He Himself bore our sins in His body on the cross. Imagine, no? Malinis ang Panginoon, walang kasalanan, tapos hinayaan niya na lagyan ng kasalanan ng kanyang katawan. Parang halimbawa, bagong ligo ka, no? Bagong ligo ka, talagang malinis, tapos lalakad ka sa sidewalk, biglang may dadaan na sasakyan, tapos tatansikan ka ng mga putik. Diba? Ano magiging reaction mo pagka gano'n? Magkakaroon ng road rage lagi. Diba? Magagalit ka. Hindi ka matutuwa doon. Pero gano'n ang ginawa sa Panginoon. Nung siya pumunta dito, nung siya ay malinis, He is pure, He is holy, He is sinless. Pero para tayo po ay mabigyan ng kaligtasan, hinayaan ng Panginoon na marumihan ang kanyang malinis na katawan. Ano? At sabi niya, that we might die to sin. Para tayo lahat ay hindi na maapektuhan ng kasalanan. That we might die. That we might be able to overcome sin. And then sabi niya, and live for righteousness. Okay? And then sabi niya, by His wounds, we have been healed. Yung iba,
Kiniklaim ito na lahat ng sakit ay gagaling because of the Lord Jesus Christ. Hindi po iyon ang ibig sabihin dito. The real meaning of by His wounds, you have been healed. Lahat ng problema natin sa ating kasalanan. Lahat ng pangangailangan natin sa kaligtasan ay tinugunan ng sugat ng Panginoon. Okay? This is spiritual. Okay? Bagamat ang Panginoon kaya niyang pagalingin ang lahat ng ating mga karamdaman. Di ba? Diyos siya ito. Pero itong talatang ito, mga kapatid, ang tinutukoy dito, kung titignan niyo yung context, our greatest problem is sin. At ang kasalanan ito ay magdadala sa atin sa impyerno. Yun ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay napako sa krus, umagos ang kanyang dugo, para malinis, tayo ay mabuhay sa katwiran. Okay? So yun po ang sabi ng Panginoon dito sa 1 Peter chapter 2 verse 24. Kung inyong mapapansin, si Apostol Juan, si Apostol Pedro, at saka si Apostol Pablo, sila ay nagkakaisa pagdating sa kaligtasan at pagdating sa pagpapaliwanag ng pag-ibig ng Panginoon. Di ba? Ng pag-ibig ng Panginoon, it is not only selfless, but it is also sacrificial. Okay? So, yan po ang pattern of love. So, ngayong umaga, if you want to experience real love, or if you want to express or demonstrate real love, kailangan matutunan mong maging selfless at maging sacrificial. Sapagkat yung dalawang pattern lang na yun ang magpapatunay ng genuine love. Kung meron kang iba pang dahilan kung bakit mo minamahal ang isang tao, yun ay hindi naayon sa salita ng Panginoon. Meron kang hidden agenda kung bakit. Okay? So, paano nyo minamahal ang inyong yung inyong family, ang inyong mga loved ones. At alam po ninyo, habang pinag-aaralan ko to, naalala ko yung Mother's Day. Talagang masasabi natin na yung pagmamahal ng ating mga nanay, many times it is selfless and sacrificial. Lalo na yung mga karemuman na parents. Ang hirap. Talagang hindi ko ma-imagine kung paano dinidivide yung time. Pero talagang kailangan parangalan ng mga parents because of their selfish or selfless and sacrificial love for their children. At yung mga bagay na lang yun ay magagawa natin because of God. Not because of ourselves. Not because we have seen it from our parents or other parents. Pero ang Panginoon ang umilos sa bawat isa. Okay? So that is the second lesson. The third lesson is the practice of love. The practice of love. Paano mo ito ipapakita? Paano mo i-demonstrate ang pag-ibig? Ang sabi diyan, dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and this love is made complete in us. Kung inyo mapapansin itong mga pronouns na ito, ang una na gusto kong makita natin sa practice of love, sino yung dapat magpakita ng pag-ibig ng Panginoon? First, the recipients of God's love. Di ba? Nasabi dyan, since God so loved us, so we also ought to love one another. Since tayo po, naranasan natin yung pagmamahal ng Panginoon. Naranasan natin yung selfless and sacrificial love of God. Dapat ganun din ang iparanas natin sa isa't isa. Again, kung babalikan natin yung context nito, nag-aaway-away yung mga believers dito. Hindi sila magkasundo. Kaya sabi ni Juan, kung kiniklaim ninyo na kayo ay sumasampalataya sa Diyos, kung kiniklaim ninyo na na-experience yung pag-ibig ng Panginoon, then you should love one another. Hindi ka dapat nagkikimkim ng sama ng loob sa kapatid mo, sa kapatiran. Kaya mga kapatid, tayo kakaunti lang dito. Kasi hindi busy Saturday. So sana,
kung meron mang samaan ng loob na mangyari, sana tayo po ay magpatawaran. No? Tayo po ay magkasundo parati. No? Sapagkat tunay po na napakahalaga na tayong lahat ay makilala ng mga tao na nagmamahalan dahil po sa Panginoon. No? At ang tangi lamang makakagawa nito ay yung mga tao na naranasan ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya ngayong umaga, kung naranasan mo ang pag-ibig ng Panginoon, you have the power, you have the ability to love your brethren. May kakayahan po tayo na mahalin ang ating kapwa, ang ating kapatiran. Okay? Sunod naman gusto kong makita natin, ang sabi sa 1 John chapter 4, verse 19, we love because He first loved us. Ang ibig po nang sabihin ng talatang ito, kaya mong magmahal ng tama, kaya mong magmahal ng totoo, dahil una kang minahal ng Diyos. At ito po ang ibig sabihin ito, kaya mo rin mahalin ng Panginoon, dahil una niyang pinaranas yung pagmamahal niya sa atin. Mga panigyan baga, do you love God? Sinasabi mo ba sa Panginoon, Lord, mahal kita? Jesus, I love you. Nasasabi niyo ba yun? Nang taos sa inyong puso. Diba? And how many times do you say it? Diba sa mga, nung tayo ay nanliligaw pa, no, sa mga lalaki dito, at maging sa mga kababaihan dito. Diba? Talagang palitan ng ng I love you. Pagka hindi nag I love you, parang, bakit? May problema. Usap tayo. Di ba? Kailangan yung magic word. No? Kailangan yung 1, 4, 3 ay laging nag-i-exist, no? Sa kahit anong klaseng communication. Di ba? Nanonood ako ng YouTube yung mga Russian at saka mga Pinoy na naging mag-asawa. No? Sabi ko, ang tanong sa kanila ng mga reporter, paano kayo nagkaintindihan? No? Magkaiba yung inyong language. Pinag-aralan ng Russian yung Tagalog. At yung Pinoy naman, hindi niya nag-aaral. English lang siya. Pero imagine, for her to express his love to that guy, kailangan niya pag-aralan yung language, yung dialect. No? Talagang maraming sakripisyo yung ginawa niya. So, mga patingin po umaga, nais ko pong tandaan natin, matutunan natin, may kakayahan tayo magmahal sapagkat naranasan natin ang pag-ibig. And we have the ability to respond to God's love because He has allowed us to experience His love first. Okay? So, yan po ang makikita natin sa recipient. So, tayo po na nakatanggap, tayo ang una na dapat mag-practice. No? Tayo ang inaasahan ng Panginoon na magpakita, magparanas ng tunay na pag-ibig. And then ang pangalawa, the result, no, of God's love. Ang sabi niya, no one has ever seen God. But if we love one another, God lives in us. And His love is made complete in us. Okay? So, sabi dito, no, ang magiging resulta, no, lalo na sa atin, no, na nakaranas ng pag-ibig ng Panginoon, ang magiging resulta, makikita ng mga tao, ng lahat ng nakapalibot sa atin, that God is really living in us. Na talagang tayo ay mananampalataya. Na tayo ay talagang sumusunod sa ating Panginoon. Kung marunong tayo magpatawad, kung tayo ay considerate, no, kung tayo ay nagpapasensya. Pero kung tayo ay laging galit, laging may tampo, laging may inggit, no, ay let us check our salvation. Baka hindi totoo ang ating pagtanggap sa Panginoon. Sapagkat, sabi dito, no one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us. Okay? Ito ang palatandaan na ang Diyos ay nasa atin when we learn how to love one another. No? And His love is made complete in us. Pansinin niyo po yung salitang complete. Made complete in us. Ang ibig sabihin po niyang complete dyan, hindi po perfect, hindi flawless. Hindi po yun ang ibig sabihin. Kundi maturity, no? Or completion of the cycle. Ano ibig sabihin?
Okay, ganito po. Parang ano yan, parang puno. Pagtanim ka ng mangga, puto ng mangga, inanim mo, tapos lumaki siya, no? And then namunga. Pagka namunga na yung mangga, ibig sabihin, natapos na yung cycle niya. Mag-start na ulit sa buto, tapos tanim, lalaki, tapos mamunga. So tayo po ay tinaniman ng pag-ibig ng Panginoon. No? Minahal niya tayo. Iniligtas niya tayo sa ating mga kasalanan. Kapahanga. At para makumpleto, no, itong cycle ng pag-ibig ng Panginoon, we need to love one another. Kailangan atin pong may pahayag sa ibang mga tao ang pagmamahal. And the moment we do that, the moment na yung pagmamahal natin ay selfless and sacrificial, that means kompleto na, no, yung ating pagmamahal. Na-reach na natin yung ultimate na standard of loving. Kaya maganda na balikan natin paano ba tayo makitungo sa ating mga kapatid, no? Sa kapatiran. Dito sa context na ito, tinatanong ni Juan, paano ba kayo makitungo sa mga mananampalataya? No? Dito, sabi niya, pagka natutunan ninyo ang selfless and sacrificial love of God, then the cycle is complete. Nag-grow na kayo. If you will be honest today, this morning, sabihin, kung gagraduhan natin ang pagmamahal natin sa ating kapwa, ano kaya ang grado? 100? 90? 80? Pagka tayo tumutulong, no? Pagka tayo ay gumagawa ng mga bagay-bagay, ginagawa ba natin ito na iniisip natin na wala itong kapalit? No? Ginagawa ko ito para mapaiging ang kanyang buhay. May mga ganun po ba tayong pag-iisip? Kung wala pa, or nalilimutan natin, then hindi pa tayo complete. Kailangan natin magpatuloy. No? Kailangan natin makilala ang Panginoon, who is the God of love. Sapagkat yun ang goal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. No? To reach completeness. No? Na matutunan natin na magmahal ng tama at totoo. Paano yun? Selfless and sacrificial. Okay? So, ang sabi sa John chapter 13, verses 34 to 35, basahin po natin. Ready? Begin. A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Okay? Marahil memorize na ninyo ito. Pero again, paalala sa atin, by loving one another, everyone will know that you are my disciples. Ito lang ang tanging sinulat ng Panginoong Kristo na pagkakakilanlan natin na totoong tagasunod tayo ng Panginoon. It's on how we love each other. Tama na dapat pag-aralan natin ang kanyang salita. Tama na dapat tayo maging mapanalanginin. Tama na tayo dapat laging pumunta sa church. Tama na tayo po ay magbahagi ng kanyang salita. Pero, mga kapatid, makikilala lang tayo ng mga unbelievers, maging mga believers, that we are truly the followers of Christ when we love each other. So, kung may bisita kaya dito, doon natin, mararamdaman kaya niya. Sa CGBC satellite, mahal nila ang isa't isa. They are selfless, they are sacrificial. At yan po, lagi kong panalangin. Na sila na yung makilala ng magandang program, makilala na mabilis silang lumago. Sila na yun, kanila na yun. No? Maganda mga facilities, sila na yun. Pero nawa, dito po sa CGBC sa atin, makilala tayo as loving one another. Minamahal natin ang isa't isa. Na pagkatapos umattend ng bisita na yun, o kahit tayo, we felt love. No? Naramdaman natin na concern ang bawat isa sa isa't isa. Because of God's love. Okay? So yun po ang pangatlo
na makikita natin ng lesson. And then ang panghuli, ang pang-apat, hindi lamang the purity, the pattern, the practice ng panghuli, the power of love. Ang kakayahan o ang kapangyarihan ng pag-ibig. Sabi po dito, sabi niya, He has given us of His Spirit. Mga kapatid, kung unang gusto kong makita ninyo, may kakayahan tayo magmahal dahil muli, ang banal na Spirito ay nasa atin. No? Kung inyong maalala, last week at saka the other week, no? Kaya tayo pinadalhan. No? Kaya ang banal na Spirito ay tumitira sa atin forever. Ay para ituro lahat ng turo ng Panginoong Kristo. Para gabayan tayo sa dapat natin gawin bilang mga tagasunod ng Panginoong Kristo. At isa, yung pag-ibig sa kapwa. Kaya kung kayo tinanggap niyo si Jesus bilang sarili tagapagligtas, you have the ability to love, no, one another. Kahit lalo nyo yung unlovable because the Holy Spirit is in us. Ganun kahalaga po ang function ng banal na Espiritu. Okay? So, dito, sabi niya, if anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God. And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God and God in them. Okay? Ang sabi dito, God's love has the power to save. No? Ang pag-ibig ng Panginoon ay may kakayahang magligtas. No? Ang sabi dito sa verse 14, He sent His Son to be the Savior of the world. Because of God's love, tayo po lahat ay naligtas. At yung mga mahal natin sa buhay, no? Mga kakilala natin, mga kaibigan natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon, maliligtas din sila. Hindi dahil sa magandang patutuo natin, hindi dahil sa mabait tayo, kundi dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Makikita ng mga tao na talagang binago ng Panginoon ang buhay mo. No? Binago ng Panginoon ang inyong buhay. Kaya magiging curious din yung mga tao tungkol sa Kristo, no? Tungkol sa dahilan bakit nagbago ang iyong buhay. At alam niyo, pag may nagtanong na sa inyo ng gano'n, yun ang buhay ng opportunity to share the gospel. Nagbago ang buhay ko dahil kay Kristo. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa akin. Kung tutusin mga kapatid, no, ang mensahe natin ay simple lang. Hindi mo na kailangan magpakadalubhasa sa Bible School para mag-share ng good news. Just say to them, no, ang dahilan ng pagbabago mo is because of God's love. Minahal lang ng Panginoon. Okay? And then, ang isa pa ito natin, ito po, importante ito. The power of God's love, or the power of love, no, ang kapangyarihan ng Panginoon ay may kapangyarihan to magligtas at pangalawa, to sustain. No? To sustain. Ang sabi din sa verse 16, whoever lives in love, lives in God, and God in them. Alam niyo po, nakakalungkot na maraming mga nag-profess na sila ay tumanggap kay Kristo. Pero after few weeks, or after few months, nawala na sila. At balik na sila sa dati nilang gawin. No? Sabi nga nila, yung mga yun ay tinanggap lang si Jesus sa puso, hindi sa puso. No? Sapagkat ang tunay na tumanggap sa Panginoon, mayroong pagbabago na makikita sa kanyang buhay. At ang dito sinasabi, itong pag-ibig na pinaparana sa atin ng Panginoon, it has the power to sustain us. Kumbaga, ito po ay magbibigay sa atin ng lakas at dahilan para magpatuloy na mamuhay sa Panginoon. Sa kabila ng maraming pagsubok na mararanasan po natin habang tayo po ay nabubuhay sa mundo. Marahil ang dahilan kung bakit marami ang nagbabackslide, tumatalikod sa Panginoon, sapagkat hindi nila kilala ang Panginoon as the God of love. Marahil hindi nila kilala o nakalimutan nila. Because when you know that God is the God of love, He will sustain your faith. No? Habang tayo nabubuhay dito po sa lupa. Okay? And then, sabi pa po dito sa Psalm 136,
verses 25 to 26. Basahin niya po natin. Ready? Begin. He gives food to every creature. His love endures forever. Give thanks to the God of heaven. His love endures forever. Mga kapatid, hindi natin ito pwedeng pasinungalingan. No? Hindi natin ito pwedeng kalimutan that God's love endures forever. No? Lagi ko itong inuulit. No? Sa mundong ito, ang pag-ibig ng tao, till death lang. For life lang. No? Pagka sinabihan ka na ang pag-ibig ko sa iyo walang hanggan, hindi totoo yun. No? Binobola ka lang. Why? Sapagkat ang Panginoon, ang pag-ibig lang ng Panginoon, are the only love, no, that endures. Endures pa yung ginamit, ha? Hindi lives forever, but endures. No? Talagang it will stand the test of time. No? Kahit ang daming pagsubok, at kahit ang dami mong pagkakamaling ginawa, no? Kahit na ilang beses mong sinuway ang Panginoon, pag bumalik ka sa Kanya, mahal ka pa rin niya. Aayusin pa rin niya ang buhay. Di ba? Napakaganda ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kaya, dito po, sabi ni Haring David, no? Isa sa pinatawad ng Panginoon, isa sa mga gumawa ng matinding kasalanan sa Panginoon, pero siya pinatawad. Kaya ito ang kanyang conclusion. No? He gives food to every creature. His love endures forever. Give thanks to the God of heaven. His love endures forever. By the way, ito po Psalm 136. From verse 1 hanggang 26. 26 times na inulit yung His love endures forever. At alam po natin, pagka inuulit ang isang phrase, like verily, verily, or katulad nito, His love endures forever, napakahalaga po nito. Dapat hindi ito kalimutan. No? Na ang pag-ibig ng Panginoon ay pang walang hanggan. Okay? Kaya kung may panahon sa buhay po natin, we feel na parang wala na nagmamahal sa akin. Parang iniwanan na ako ng lahat ng inaasahan ko na magmahal sa akin. Nagkakamali ka. Sapagkat merong isa, there is one person. He is God who will love you for the rest of your life and forever. Hanggang sa kabilang buhay, mahal pa rin at mararanasan natin ang pag-ibig ng Panginoon. So yan po, nakita natin ang 4 na lessons na ipinakita po ni Juan sa mga believers noon. At naniniwala ko hanggang ngayon ay dapat natin po itong matutunan sapagkat madalas nalilimutan natin. No? That God's love is pure. Makita natin yung pattern ng love, yung practice, at yung power. Yung pwedeng magawa ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. As I close, pagkatapos mo ma-experience ito ni King David, itong pag-ibig ng Panginoon, ito kanyang, kumbaga ay conclusion. Ito ang naisip niya. Sana ganito rin ang ating maisip. Nasabi niya sa Psalm 116, verses 12 to 14. Basahin lang po natin. Ready? Begin. What shall I return to the Lord for all His goodness to me? I will lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord. I will fulfill my vows to the Lord in the presence of His people. Di ba? Nararapat lang, bagamat hindi natin kayang tapatan ang pag-ibig ng Panginoon. Pero mga kapatid, no? Sabi nga nila, love begets love. Hindi naman inaasahan ng Panginoon na tapatan natin ang pag-ibig. Pero, ang natural tendency ay gumanti tayo sa Panginoon. Di ba? Bumawi tayo sa Panginoon. At ito ang naisip ni Haring David. What shall I render or what shall I return to the Lord for all His goodness to me? Paano ako makakabawi sa Panginoon sa lahat ng kabutihan? Ano sabi ni Haring David, I will lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng I will lift up the cup of salvation? No? Kasi yung cup of salvation, ito po yung nagtotos ka, no? Nag-cheers kasi nakaligtas kayo. Diba? Yung
kagalangan ng iyong pagkakaligtas. Na sa panahon natin ngayon, I will reveal, I will share my salvation. Ipapakita ko, ipapaalam ko na iniligtas ako ng Panginoon. Ilan sa atin ngayon ang nakakaalam? Ilan sa mga nakapalibot sa atin ang nakakaalam na tayo iniligtas ng Panginoon? Ang sabi pa dyan, I will call on the name of the Lord. Siya lang ang tatawagan ko sa lahat ng pagkakataon. At ito pa, verse 14. Sabi niya, I will fulfill my vows to the Lord in the presence of all His people. Maganda yung nakalagay na, in the presence of all His people. Para, may accountability. Kasi kung it's between you and God, pwedeng pwedeng makalimutan mo yun. Pero kung may mga saksi, na sinabi mo na tutuparin ko ang mga pangako mo sa Panginoon. Then, sa biyaya ng Panginoon ay matutupad ito. Ano po ang mga pinangako na natin sa Panginoon? I'm sure marami na tayong pinangako. Marami yung iba ay nalimutan na ninyo. Pero sana mga kapatid, dahil sa kabutihan ng Panginoon, dahil sa pagmamahal ng Panginoon, na iniligtas niya tayo, itinaas niya tayo. The Lord's love has lifted us up sa tiyak na kapahamakan. Tayo inilipat ng Panginoon sa magandang mataas na lugar. Sana, mga kapatid, ito rin ang maging panalangin natin. Sana hindi ito manatiling tanong. Di ba? Kundi sa paglabas natin, sa pamumuhay natin sa bawat araw, we will always lift up the cup of salvation. And we will always call on the name of the Lord, and we will fulfill the vows that we have made to our God. Tayo din na lang. Nakilang Diyos, salamat po sa kadakilaan ng inyong pag-ibig. Kulang ang aming mga salita at oras para aming pag-aralan ng mahigit ang pag-ibig. Napakalawak po nito. Ang aming pong pinag-aralan na ngayon ay katitig lang sa laki at lawak ng inyong pong pag-ibig. Pero ang dalayan ko po, Panginoon, sa aming simpleng kaalaman, tulungan mo kami, Panginoon, na ang mga napakinggan namin ngayon ay magbago ng aming pananaw. Magbago ng aming pag-iisip, ng aming pagsalita at pagkilos. Dahil nalaman namin kung gaano kami kamahal ng aming Diyos. Hindi na kami papabayaan, hindi kami iiwanan. Thank you, Lord, for saving us sa amin po mga kasalanan. And thank you because you did not just save us, but you sustain us also. Hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon Jesus. Nawang katotohanan ito, ang mga lessons na ito ay magpatatag at magpatibay ng pananampalataya namin, lalo na sa pagdaan namin sa mga pagsubok. Ito aming dalangin sa Panginoon Jesus.